Actually, hindi ko naman din talaga alam na consistent ako, eh. Pero kapag naman talo, andiyan naman si Mr. Inconsistent. Hey guys, Ate Yuko here. Kilala niyo na to, the one and only Agent Zero, and of course, our Mr. Consistent, si Edward. Kamusta? Okay lang. Kakagising lang niya, guys. Pero meron akong mga few questions sa'yo at itatackle natin ang buhay mo as a pro player. Okay. So, ano ang unang season na naglaro ka sa pro scene ng MLB? Season 5. Ikaw ata yung pinakamaaga sa sa team mo. Si Dex. Si Dex. Season 2. Tapos ikaw yung sa 5. Okay. Paano mo na-discover ang game na MLB? Sa pinsan yata. Nakita mo lang yung pinsan. Or sa kaibigan. Tapos, tinry mo din. Nanonood ako. Tapos, parang gusto ko rin maglaro nun. Tinry ko. Paano ka kinontak ng first ever team mo? Anong team yon? And paano ka nila na-discover? Sa RG lang inuuna. And then, fast forward, pumunta si Coach Bon sa bahay namin kasi nga bataan lang siya. And malapit lang. 15 to 20 minutes lang niyang mamotor. Hindi tayo kanibuhan siya. Tapos pinagpaalam niya ako. So, ayun. Anong team yun? EVOS? EVOS. Noong pro player ka, ano yung moment na nag-sink in sa'yo na wow, totoo palang pro player na ako? Season 5, yan. Season 5 kasi offline ba yun? Offline. Yan. Kasi somehow offline yun kasi after nun, nagka-pandemic and then nagkaroon ng online. So, parang hindi ka masyadong pro player na. Hindi. Naglalaro ka lang sa bahay niyo. How did your family and loved ones react nung nalaman nila na pro player ka sa isang mobile game? Hindi, kasi nung una naman talaga kapag gaming, di ba, wala naman talaga masyado. Nito lang nung nakapag-provide na naman na siguro ako, mas sinusuportan nila ako. Pero, ayun nga, may doubt pa rin talaga nung una. Pero ngayon, super supportive sila. Super duper. Sobrang supportive na pala. Ano ang naging challenges sa journey mo as a pro player? Siguro yung back ko. Kasi may mild scoliosis ako, so ewan ko, medyo may, tumatanda na si kuya mo, Edward. May mga back pain na. Ano yung masasabi mong lowest point mo sa career mo and paano mo to na-overcome? Wala yata, kasi ewan ko, parang tingin ko, sa lahat naman binibigay ko, every game. Or, ewan ko, siguro wala. For me, wala. Baka sa mga nanonood meron. Pero baka sa kanya wala, for clarity. So, lahat naman nagagawa mo ng paraan, so para sa'yo wala. Ino-overcome mo na lang siya on your own. For me. Okay. So, you mentioned na you get to overcome it on your own. May other factors pa ba na nakatulong sa'yo like team, family, loved ones, coaches? Kasama naman na yan. I mean, lahat sila. And ayun, tulong-tulong naman din talaga kasi. So, highest point naman tayo. Bukod sa M7, ano pa yung masasabi mong highest point or best moment sa buhay mo as a pro player? nung first champion ko. First and last yun. Hindi pa naman last. And I mean, yung sa example. Okay, so let's expound on. Bakit mo nasabi yun yung highest point mo? Ano yung favorite moment mo doon? Ano yung nakamdaman mo? Ayun nga, first champion. And then, reverse sweep kasi siya from 1-3, tas naging 4-3. Kapag iisipin mo, sobrang parang nakakatuwa or parang medyo imposible, ganyan. Pero nagawa mo. Pero nagawa namin. How do you deal with bashers online? Wala, tinutulugan ko lang. Pero, Nakakagising pagka ganun, wala. Laro-laro lang ng ibang games, social, talaga. Walag ka talaga mag-social media, ganyan. So, pero tama rin. Kasi minsan, sobrang toxic na ng social media. Lako. talaga, toxic talaga. Kaya, dapat may gawin kang, iba na, labas-labas, tas laro-laro. Ako, nagdodota lang ako buong araw. Sabi pala sabi ni Domeng,
ang bonding nyo daw dati, card games sa mga Avalon, Werewolves. Tapos, ikaw daw yung pinakamagaling. Agree ka ba, boss? Si Coach, kasi siya yung nagtuturo sa amin. Si Coach MTV, oo. Siya yung nagtuturo kung paano laruin eh. Siya yung mastermind, so siya yung magaling. Hindi ako. Siguro may mga streams lang na nakakahula ako kung sino yung Swerte ka, gano'n. nakachamba. Pero dati, usually, ano ba yung mga board games nilalaro nyo talaga nag-e-enjoy kayo? Ayun nga, mga kugan yan, werewolf. Yun talaga. Yung mga discernment games. Ayos. Si Coach yung nakaisip niya kasi nga, papatanggal ng, umay sa laro. If you were to describe yourself in one word, ano yun? Consistent na lang. Tama. Hinihintay ko sabihin niya yun yung Mr. Consistent. Wala kung marami pasikot-sikot na hidden yun eh. So, I want to expound on that. A lot of people know you as Mr. Consistent. So, paano nga ba nagiging consistent ang isang Edward? Actually, hindi ko naman din talaga alam na consistent ako eh. Nung naglalaro-laro lang talaga ako, tapos bigla ako nabansagan na ganyan. Tapos, nito ko lang pinanindigan. Pero kapag naman talo, andyan naman si Mr. Inconsistent. Matik yun eh. Ano pa ang gusto mong ma-achieve as a player and as a team this year? Sa akin, MSC talaga kasi yun ang kulang ko eh. On the way to GOAT status na din siya, guys. How about as a team naman? MPL naman. And, ayun, syempre, kapag may MSC ako, may MSC din sila. Tama. Eh di sa team naman, MPL. Kapag may MPL siya, may MPL ako. Tama. Ayan. Take lang, di ba? Ayos. Gusto ko lang sabihin na minsan dumadaan yung live stream mo sa sa TikTok ko. Boss, ang daming viewers, ang daming comment, ang daming fans ni Edward. Message mo naman para sa kanila. Yun. Thank you sa mga sa mga tumambay nung naging daily life ko. And ayun, thank you. Thank you. Paano naman yung mga ibang since season 5? Talagang sinusuportahan ka na. Meron pa ba? Wala na yata. Boss. Sige. Thank you din sa'yo. Sobrang solid mo. Sino ka kaya? Ayan. Thank you so much. Thank you now from Mr. Consistent. So, that's it for the interview. Thank you guys.